dahil tayo ay mga spiritual, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tayo mag-aaral sa salita ng ating Panginoon at naway gabayan tayo ng ating Panginoon at ang ating Panginoon ang magpupuno sa lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. Amen. Simulan ko to sa Colossians 1:9. Amen. For this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you. Amen. And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Amen. At yun nga, mga kapatid, ang dapat natin tinitignan ay yung spiritual. Amen. You cannot compare natural to spiritual. Amen. You can compare spiritual to spiritual. Dahil tayo ay mga spiritual person. Amen. Hallelujah. At sa panahon ngayon, mga kapatid, ang mga tao ay alam natin at hindi naman lingid sa atin yan na yung panahon natin ay marami ng mga o tinatawag na disaster. Amen. Meron nga tayong parating na bagyo at yung nakaraan ay lindol. Amen. Sabi nga, mga bagay na yung mga kapatid ay nakasulat na sa Biblia. Amen. At tayong mga believers, mga kapatid, hindi natin to tinitignan ng mga bagay na ito. Ito ay nakasulat na. Ang dapat natin titignan, mga kapatid, yung scripture na dapat mong i-fulfill. Amen. Hallelujah. Yung mga bagay nito ay pwede nating tignan na ito ay spiritual. Or pwede ding nangyayari sa spiritual world. Amen. Hallelujah. Next, mga kapatid, in 1 Peter 2:5, for this 1 Peter 2:5, ye also as lively stone, amen, are built up a spiritual house. Amen. And holy priesthood, kapag sinabing priesthood, ito ay pamagitan. Isa ka ding pamagitan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. To offer of spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hindi ka katanggap-tanggap kapag wala si Kristo sa iyo. Matatanggap lang, mga kapatid, si Jesus Christ. Kapag wala si Jesus Christ sa iyo, mga kapatid, hindi ka kalugod-lugod sa ating Panginoon. Lahat ng bagay ay through Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Isa lamang itong isang foundation, mga kapatid, na tayo ay dapat ay titingin sa spiritual na mga bagay. Amen. In Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. Amen. In heavenly places in Christ. Amen. Hallelujah. Hindi ka muna mamamatay, mga kapatid, para makamtan mo itong mga spiritual sa langit, mga kapatid. Mga spiritual na bagay galing sa langit. Amen. Maranasan mo ito, mga kapatid, dito mismo sa time. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng mga bagay na nasa langit ay ito ay bumaba sa atin, mga kapatid. Amen. Spiritual blessing in heavenly places in Christ. Sabi ko nga, mga kapatid, kapag wala si Kristo sa iyo, hindi mo ito makakamta ng mga bagay na ito. Amen. There's only two spirit. Amen. Sa mundong ito, mga kapatid. Si Jesus Christ or yung diablo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dito sa 1 Corinthians 2:14 to 15, but the natural man, amen, received not the things of the Spirit of God. Kapag ikaw ay natural or carnal mind, hindi mo ito makakamta ng mga bagay na ito, mga kapatid. Amen. At maraming mga believers or so-called believers na tinitignan ng mga bagay na isang natural. Amen. Tulad ng nangyayari ngayon sa ating mundo, kapag na mga lindol, bagyo, ito na yung parating ng ating Panginoon. Isang natural yan, mga kapatid, at makikita ang isang katawan ng bababa. Amen. But tayo, mga believers, mga kapatid, tinitignan ito na spiritual. Ito lamang ay ginagampanan ng mundo, yung nakasulat sa Biblia. Ang gusto kong iparating sa mga kapatid, gusto ko
na kayo mga kapatid, yung mga scripture dapat ating ginagampanan. Amen. Hallelujah. For they are foolish unto Him. Foolish ito mga kapatid sa ating Panginoon. Can He know them? Because they are spiritual discerned. Amen. But He that is spiritual judgeth all things. O ibig sabihin mga kapatid, mga spiritual person can judge all things through Christ Jesus. Amen. Yet He Himself is judged of no man. Amen. Hallelujah. At ito ko sisimulan sa isang dito sa kay Brother Branham mga kapatid. Amen. Natandaan nyo mga kapatid yung time ni Noah. Amen. Ay alam natin yung story ni Noah mga kapatid. Ay isa lang yung place or isang bagay lang sila ay maligtas kundi doon makapasok sa ark. Amen. Titignan natin mga kapatid, kapag merong mga disaster mga kapatid, amen, ano yung unang makakapansin kapag merong parating na disaster or isang disaster mga kapatid? Sino yung unang makakapansin nun? Di ba yung mga hayop? Di ba? Amen? Yung mga birds or yung mga animals, di ba kapag merong parating, ang mga hayop ay lalabas yan. Amen? Mga ibon, mga aso or pusa, sila yung unang makakapansin bago yung tao. Amen. Dito sa sinabi ni Brother Branham mga kapatid, dito sa Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. And the paper went all to read that all the little birds that makes their nests up in the Amen. Nest up in the crevices of the rocks, and things flew away out in the field, set in the trees, and all the sheep and cattle that stood around the big wolves went out in the field and leaned against each other for about a day. And all at once there came an earthquake, amen, and shook the wall down, and then for a day that little birds stayed away, and the cattle stayed in the field. Finally, they begin to come back around the shed again at what part of the wolves was left. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga hayop, kapag merong parating na lindol, binigyan sila ng isang intelligence ng ating Panginoon na sila'y unang makakapansin at sila'y lalabas. Hindi mo na utusan mga kapatid ang mga hayop na iyan. But tinitignan natin yung spiritual mga kapatid. Tayo mga believers mga kapatid, binigyan tayo ng instinct ng ating Panginoon na makakalabas na magkakaroon ng spiritual disaster. Amen. Saan ba tayo lumabas mga kapatid? Alam natin mga kapatid, lumabas tayo sa church ages. Amen. Kasi wala na ang Panginoon doon mga kapatid. Binigyan tayo ng instinct, amen, and intelligence ng ating Panginoon na merong parating na spiritual disaster. Amen. At tayo ay lumabas doon mga kapatid. Amen. Sabi nga dito, what was it? The same God that could call them into ark could call them away from them walls. They could have lost their lives if they had stayed around there. Kapag tayo mananatili tayo mga kapatid, tayo ay patay na sa ating Panginoon. Tayo ay mamamatay mga kapatid. Amen? At nakaka-bless mga kapatid na binigyan tayo ng kaunawaan ng ating Panginoon. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. And surely if the Holy Spirit can still have inspiration and by instinct direct an animal away, amen, from danger and bird, how much more ought He do to His children born of the Spirit of God to get away from the things that not godly. Hindi sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Si Lord ay naka-bless mga kapatid na tayo ay binigyan ng instinct na makakalabas sa mga bagay na iyan. Amen. Hindi ko nagagamit. Amen. Sandali mga kapatid, medyo mga technology na talaga mga kapatid ay nafe-fail. Amen. Sandali lang mga kapatid. Amen. Amen. Tuloy tayo mga kapatid.
Dito sa Hosea 6:1-2. Amen? 1-2. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up. After 2 days, amen, alam natin ito mga kapatid, he will revive us in the 3rd day, he will raise us up, and we shall live in his sight. Amen. Sabi dito mga kapatid, after 2 days, will he revive us? Binuhay tayo ng ating Panginoon. But, in the 3rd day mga kapatid, he will raise us up, and we shall live in his sight. Amen. Hallelujah. Ito yung mga kapatid ay titignan natin tong in the 3rd day mga kapatid. Amen. Dito sinabi ni Brother Branham mga kapatid, notice the very day when this messenger, not when he starts on, but when he begins to declare his message. The first pull, alam natin mga kapatid, first pull is healing. The second pull is prophesying. And the third pull, the opening of the word. Amen. The mystery revealed. Ito ay din nangyari sa ating Panginoon nung panahon niya. Yung mga taong mga kapatid, yung una, amen, of course, the first pull, nangyari yun kay Jesus Christ, healing, ang daming tao. Amen, hallelujah, daming pinagaling ng ating Panginoon. Marami siyang mga followers. Pagdating sa second pull is prophesying. Amen, maraming nakikinig. Amen, maraming nakikinig sa Kanya, maraming dumadalo sa Kanya. Pero pagdating sa third pull, mga kapatid, is revealing of the Word. Dito yung nangyayari sa panahon ni Jesus Christ ay lumiliit na yung mga believers ng ating Panginoon. Hindi nila tanggap na yung mga sinasalita ng ating Panginoon. Ito ay spiritual na mga kapatid. Amen. Hallelujah. There is no more higher order to reveal the word than prophets. Walang mas matataas sa ating propeta to reveal this word. Amen. But the only way the prophet can be vindicated is by the word. And remember, the third pull was the opening of them 7 seals. Ano yung third pull? The opening of the 7 seals. Okay? Amen. Hallelujah. To reveal the hidden truth that been sealed in the word. Do you see it? Amen. Hallelujah. Nakikita niyo mga kapatid yon? Amen. The third pull was the opening of them 7 seals. Okay? Amen. Hallelujah. Dito tayo sa it is the rising of the sun. He is the one, he is the one who opened those seals. He is those seals. Ibig sabihin mga kapatid, yung inopen mga kapatid ay ang ating Panginoon. Amen? Ano yung third pull? Yung silyo. Ano yung silyo? Ang ating Panginoon. Amen? For the whole word of God is Christ, and Christ is the seals that was opened. What is the opening of the seals? Seals. Then, revealing Christ. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay revealing Christ, yung third pull. Amen. Hallelujah. Kapag hindi tayo makakapunta doon sa third pull mga kapatid, walang revealing of Christ. Walang revealing of the word. Amen. Kasi sinabi dito mga kapatid, He is those seals. Siya yung silyo niyo mga kapatid. Kapag hindi yung mabuksan, wala tayo dito ngayon mga kapatid. Hindi tayo nagsasalita ng mga bagay na ito mga kapatid. Ito ay nabuksan na mga kapatid at tayo ay nagre-rejoice na sa oras na ito mga kapatid na hayag ng ating Panginoon. And the very 7 angels which were presented to the 7 churches all completed, and we couldn't even see it. They took the picture, not us. And there he is, standing there, supreme judge, showing that he is Alpha and Omega. Amen. The beginning and the end. What an edification. Quickening power did to us. That is quickening power mga kapatid. Amen. Quickening power, let us see His coming. Ano yung quickening power mga kapatid? Para makita iyang pagdating. Hindi yung pagdating ng ating itong mga disaster na ito, mga bagyo or lindol na ito para siya ay darating mga kapatid. Ito ay pagbukas ng silyo mga kapatid at revealing of Christ. That is quickening power to see His coming. Amen? Quickening power snatch us from death to life.
Amen? Galing sa kamatayan, papunta sa buhay, mga kapatid. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Hallelujah. Naalala nyo, mga kapatid, doon sa panahon ni Noah, mga kapatid. Amen. Hallelujah. There was a Trinity in the ark. Amen. Hallelujah. Talagang si Lord, ang ating prophet ay bumabanggit ng mga ganitong term, Trinity. Amen. There was a Trinity in the ark. The bottom floor, the creeping things. Amen. Ano yung sa ilalim, mga kapatid? Yung mga gumagapang. Ito ay mga hayop, mga kapatid. Yung hatulan ng ating Panginoon, yung mundo ng pamamagitan ng tubig, lahat ng mga hayop ay pumasok sa arko na iyon. There's only one place, mga kapatid, pero ikaw ay maligtas sa panahon na iyon kundi makakapasok sa ark, mga kapatid. Amen? Sa bottom floor, mga kapatid, is creeping things. The second floor for the false flying things, yung mga lumilipad, mga kapatid, yung mga hayop na iyon. But, on the third floor, mga kapatid, for the Noah and his family and everything. Ano yung sa third floor, mga kapatid? Pamilya ni Noah, pamilya ng ating Panginoon. Hindi tayo, mga kapatid, nakapasok sa ark, hindi tayo doon sa creeping things. Hindi tayo doon sa second floor, doon tayo sa third floor, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Ano ba ito yung mga bagay na ito? Nagkakataon lang ba? Amen? Hindi tayo doon sa first seals, mga first pool, mga kapatid. Hindi tayo doon sa second pool, mga kapatid. Doon tayo sa third pool, mga kapatid. Ano yung third pool? Revealing of Christ. Because the third pool is opening of the seals, and the seals is Christ. Amen. Kapag hindi yan buksan, mga kapatid, wala tayo dito ngayon. Amen. Hallelujah. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Now, notice, after 3 days, amen, naalala niyo yung scripture natin, mga kapatid, doon sa Hosea 6:2, after 2 days will He revive us, in the third day He will raise us up. Amen, hallelujah. Doon tayo sa pangatlong araw. Doon tayo binuhay ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Branham dito, mga kapatid, now notice after 3 days, mga kapatid, the first 3 restore us at the beginning, having the same signs, same wonders. Jesus come back, the same Jesus doing the same thing at the end of the third day. Alam natin dito, mga kapatid, ang day is message. In the third message or the third day, the signs appeared, not the end of the first day. Hindi yun dun sa end of the first day. Amen. Hallelujah. But, brother, I hope you're getting at the third day is when the real manifestation of Christ, amen, was made known at the end of the third day. Saan magmamanifest si Christ, mga kapatid? Sa third day, hindi sa first day. Nagets ba natin, mga kapatid? Amen, hallelujah. Hindi tayo doon sa unang, mga kapatid, hindi sa pangalawa, doon tayo sa pangatlo. Amen. Doon magmamanifest si Jesus Christ at the end of the third day. Amen. Hallelujah. Sabi na ni Brother Branham, mga kapatid, now, here in the last day, amen, hallelujah, here is the right with us, moving right among us at the end of the third day. He appeared and showed all of them His resurrection sign. Amen. He appeared. Nag-appear siya, mga kapatid, and shown all of them His resurrection sign, that He was living the same yesterday, today, and forever. Living fruits of His presence, are you getting it? Amen. Was manifested at the very end of the third day, when He appeared to all of them, His church. Amen. Amen. They all got together, amen, at the end of the third day. Amen. Hallelujah. Doon nag-appear ang ating Panginoon. At the end of the third day, doon nag-manifest ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo gumagapang tayo, mga kapatid. Hindi tayo doon sa second floor, mga kapatid. Ang pamilya ng ating Panginoon ay na doon sa third floor. Palakpakan ng ating Panginoon. Because in the third pool, mga kapatid, amen, that is revealing of Christ.
Because those seals is Christ. Kung kapag hindi nabuksan ang silyo, mga kapatid, hindi mabubuksan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Isa pa, mga kapatid, dito sa Here's we would see Jesus. And here he is today dealing the same way with his people, with the same signs, same wonder, same gospel, same power, same God, everything. With three is a witness to us that this is the truth. This is the truth God given in the three testament. Amen. Merong testamento, may binigay natin Panginoon, 3 testamento, mga kapatid. Amen. See, the history is. Amen. The Bible is the history of what God. So that history of the Old Testament. Alam natin, mga kapatid, sa panahon ni Jesus Christ, sa Old Testament, mga kapatid, ay hindi nababanggit si Jesus Christ dyan. Amen. Pero pagdating nag-Second Testament, mga kapatid, yun pala, amen, yung sa Old Testament, that is Jesus Christ. Lahat ng binabanggit yun ay para kay Jesus Christ. Pinufulfill ni Jesus Christ yung sa panahon niya, yung sa Old Testament. That's why, mga kapatid, walang naniniwala sa kanya kasi hindi yun nakasulat yung mga binabanggit niya. Amen. Ngayon ay nakasulat na, mga kapatid, yung Second Testament. At ito ay pinipreach na natin, mga kapatid. Ganon din sa panahon natin, mga kapatid. At hindi na ito parang hindi nakatataka na maraming mga bumabanggit. Saan niya nakasulat? Saan nakasulat? But yung kay Jesus Christ, yung panahon niya, ganon yung sinasabi sa kanya. Saan niya nakasulat? Amen. Hallelujah. Kasi pinufulfill pa lang ni Jesus Christ. Amen. Yung scripture. Amen. Tayo din sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tayo sumusulat ngayon sa panahon ngayon, yung Three Testament, pamamagitan ng ating buhay. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi ito, mga kapatid, the New Testament is the history. Amen. Yung Old Testament, mga kapatid, pagdating Jesus Christ, history na lang yun. Ngayon, Jesus Christ, yung Second Testament, mga kapatid, sa panahon natin, history na lang yun. Amen. Sa panahon natin ngayon, ito yung ginagampanan natin ngayon. The Three Testament, mga kapatid. Ano yung Three Testament, mga kapatid? Ito na yung buhay mo, mga kapatid. Amen. Tayo ay sumusulat na ngayon pamamagitan ng ating buhay. Pagdating na panahon, mga kapatid, history na lang din to, mga kapatid. Amen. Sinusulat na din to, mga kapatid. At least meron na silang mababasa. Sumusunod lang sila sa atin, mga kapatid. Pero ito yung ginagampanan natin, mga kapatid, yung nababasa or nire-reveal natin, mga kapatid, direct ito sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? In John 14:26, mga kapatid, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amen. Ang Holy Ghost, mga kapatid, ay meron siyang dalawang bagay, mga kapatid, is a comforter at to teach you all things to your remembrance. Amen. Alam natin, mga kapatid, tayo ay nagkaroon ng amnesia, mga kapatid. Amen. Kapag hindi dumating ang Holy Ghost sa iyo, mga kapatid, hindi maalala yung mga bagay na sinabi ng ating Panginoon. Amen. Comforter, mga kapatid. Sa panahon si Jesus Christ, mga kapatid, yung mga alagad niya. Amen. Of course, kasama si Jesus Christ doon. Nagkakaroon ng comfort niya yung mga alagad niya. Amen. Yung nawala si Jesus Christ, mga kapatid, nagkaroon ba sila ng comfort? No, mga kapatid. Yung mga alagad ng ating Panginoon, bumalik sila sa kanilang mga ginagawa dati, mga kapatid. Yung nawala ng ating Panginoon. Si Peter, mga kapatid, isa sa alagad ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung nawala ng ating Panginoon, bumalik siya sa pangingisda. Amen. Yung bumalik siya sa pangingisda, mga kapatid, meron ba siyang huli? Wala siyang huli, mga kapatid. Amen. Parang nagkaroon sila ng groaning or something. Nalungkot sila, mga kapatid. Wala si yung Panginoon. Amen. Hallelujah. Nangisda siya. Tawag nito, si Peter, yung pagpangisda niya, amen, doon, from the day hanggang sa paggabi, mga kapatid, wala siyang kuha. Bakit, mga kapatid? Si Peter nangisda ng gabi. Amen. Hallelujah. But, sabi nga dito, mga kapatid, in the third day, mga kapatid, dumating ang ating Panginoon sa pangatlong araw. Amen. Pagdating ng ating Panginoon, sabi kay Peter, amen, hallelujah, itapon mo yung lambat mo sa kabila, mga kabila. Amen.
At sabi ni Peter, pag narinig lang niya yon, hindi pa niya nakakilala ang ating Panginoon noon that time. Wala pa, hindi pa niya nakakilala. Parang yung boses lang naririnig niya. Amen. Yung dito mga kapatid, bangka kasi mga kapatid dito, amen, walang isda. Yung sinabi ng ating Panginoon, itapon mo sa kabila dito. Amen. Pagtapon sa kabila mga kapatid, meron siyang kuha. Amen. Ilan lang ba ang ano niyan? Ilan lang ba ang malapit lang yun mga kapatid? Amen. Hallelujah. Bakit nagkaroon siyang isda doon? Amen. Hindi yun dahil sa tubig, hindi yun dahil sa lugar mga kapatid, kundi sinunod niya yung utos ng ating Panginoon. Doon siya nagkaroon ng isda. Amen. At sa bagay niyo mga kapatid, nang isda nga si Peter that time sa gabi. Amen. But in the third day mga kapatid, amen, hallelujah, amen, dumating ating Panginoon, doon siya nakakuha ng isda mga kapatid. Hindi tayo nangingisda sa gabi mga kapatid. Hindi tayo doon sa church ages, that is total darkness. Tayo ay nilabas ng ating Panginoon, binigyan tayo ng instinct, ang intelligence ng ating Panginoon para makaalis tayo doon sa church ages mga kapatid. Binigyan tayo ng instinct na magkaroon ng spiritual disaster mga kapatid. At tayo ay umangat mga kapatid, hindi tayo sa crippling things, hindi tayo sa second floor, doon tayo sa third floor mga kapatid, kundi kung saan nandoon sila Noah mga kapatid, o pamilya ng ating Panginoon. Amen. Nandito tayo sa third pool mga kapatid, is the revealing of Christ. Amen. Opening of the seals mga kapatid. Amen. Hallelujah. At there's only 3 testaments na binigay ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan ng ating Panginoon. Balikan ko mga kapatid. Hosea 6:1-2. Come and let us return to the Lord for the hot thorn, and He will heal us the hot spitting, and He will bind us up. After 2 days, will be revived us. Amen. Binuhay tayong Panginoon. In the third day, He will raise us up. Amen. And we shall live in His sight. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Yan lang lamang pa kapatid na aking ma-share sa oras na ito. Amen. At ako ay nagpapasalamat sa ating pastor at binigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita mga kapatid. God bless, Pastor. Amen. Amen. Hello. Sana lahat tayo preacher. Dudugtungan ko lang kasi yung tumbok ng mensahe ay yung ano ang pinofulfill mo sa panahong ito. Amen. At napaliwanag ko na nga sa inyo yan na sa panahong ito, napakadelikadong panahon ito. Saan doon ang pinofulfill mo? Sa sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3. Na ang panahong ito, makasarili ang tao. Ikaw ba yun? Walang respeto sa magulang. Amen. Pero meron po ako ditong buksan niyo po ang inyong Bible sa Revelation 19. Verses 11. Idudugtong ko doon sa mensahe. Sabi po ng Bible, and I saw heaven open. Ano po nakita ni John? Isang bukas na pinto sa langit. And behold, a white horse. Hindi po ito yung white horse 4-horse rider. Ibang klaseng white horse ito. And he that sat upon him was called faithful and true. Sino yun? Na nakasakay sa white horse. Hindi yung may bow and arrow. So si Jesus Christ ito. And in righteousness, ayun. He that judge and make war. His eyes were as a flame of fire,
and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew, but he himself. Ito. And he was clothed with a vesture dipped in blood. Ano kaya yung suot niya? Isang kasuotan na natubog sa dugo. And his name is called the Word of God. Ito, 14. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp word, a sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So, walang iba, si Lord ito. Ito. Ito po ang, napupulfill ba ito ng maraming believer? Tayo ba napupulfill natin sa buhay natin ito? Sabi niya, And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst. Ano, literal ba ito? Sabi niya, nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibong. Ano, nakausap niyo ba yung mga ibon? Lumilipad sa gitna ng himpapawid. Ano ang kanyang sigaw? Halik kayo at mga katipon sa dakilang hapunan ng Diyos. So, ito po yung kainan. Supper, sabi niya. Ano ang kakainin? Tingnan natin kung anong kakainin na sinisigaw nitong anghel. Sabi niya, that ye may eat the flesh of kings. Pwede ba ito? Kakainin natin daw yung mga laman ng mga hari. Ano natin ito gagawin? Si Lord din, ganun din ang sabi niya sa John 6, na malibang kainin niyo ang aking laman. O yun, wala kayong buhay. So ano yung tinutukoy dito na ito yung panahon, ngayon ito, na sinisigaw ng anghel, sabi niya, malakas ang kanyang pagkakasigaw, na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad. Sa gitna ng himpapawid. So anong sinigawan niya? Lahat daw ng mga ibon na lumilipad. Meron palang hindi lumilipad. Hello? Ikaw ba yung ibon na lumilipad? Kasi sabi ko nga sa inyo nung Friday, ang agila, kaiba ito sa manok. Ang manok, doon lang siya sa baba. At ang nakikita niya lang yung mga nasa baba. Pero ang agila, lahat kita niya. At kanina, on the third day, ibabangon. So ito yung mga ibon na lumilipad. Lumilipad ka ba? At kung ikaw yung lumilipad, nakikita mo lahat. Kaya nga, nakita niyo ba ang isang totoong Kristiyano? Hindi po ito nababagsak. Hindi ito mababagsak kasi alam niya. Nakikita niya sa likod man, kaliwa, kanan, sa harap. Yan po ang agila. So walang tago sa isang agila. Sabi, at ito yung sinisigawan ng anghel. Halik kayo at mga katipon sa dakilang hapunan. May kainan. At ang unang binanggit dito, laman ng hari. Hello, nakita natin. At alam natin na ang hari
sa ating panahon, ang ating kinalalagyan is Son of David. So, iyan yung pinagpipistahan. Iyan yung word, kasi yung flesh, word. Tulad ni Jesus Christ, hindi naman niya sinabing kainin, ang kahulugan ng kainin talaga, ano tayo, vampira o cannibal. Ang kainin doon, kasi tingnan niyo po ang salitang, nakita mo niya, kinain mo rin yung salita mo. So, ang kakainin dito yung salita. So, salita ng Son of David. Message. At ito ngayon yung pinagpipistahan sa prophecy ito. Ngayon po ito, hindi ito. Sinabi ito noon, panahon ni Jesus Christ, pero ito ngayon yung pagpipista. Saan? Sa flesh of kings, ano pa? And the flesh of captains. Sino yung mga captain? Mga leader po ito. Mula pa noong panahon na mga nangangaral, at ano pa sabi? And the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, but small and great. So ito na po yung panahon na yun. At kaya nga, napupulpil ba ito sa iyo, na nagpipista ka, every time na may fellowship, hindi mo pwedeng hindi daluhan, kasi alam mo, kainan ito. Sa ibang aral, sa ibang lalo na denominasyon, anong pinagpipistahan nila? Mga buitre. Mga mensaheng hindi naman napapanahon, yun ang kanilang kinakain ngayon. Pero itong sinasabi rito, ito yung pinagpipistahan, mga mensahe ng panahong ito. Amen. Alam natin, doon sa He That's in You. Kasi sabi nga ni Brother Gerald kanina, ang Old Testament, tapos na yan, na-fulfill yan sa panahon ni Jesus Christ. Amen. At ang Second Testament, sinabi ng ating propeta sa He That's in You, anong sabi niya? The seven seals closes the New Testament. Close na po yan. Kaya kung diyan pa tayo kukuha ng pagkain, kaya sabi ni Brother Gerald kanina, yung mensahe sa panahon ng Old Testament, wala doon si Jesus Christ. Kasi kasalukuyan pa lang sinusulat. Pagdating ng New Testament, iyon na yung interpretation ng First Testament. Nasulat na. Ngayon, natapos, close na ang Second Testament. So, ang mga sinusulat ngayon, ako kasama na ako dito sa testamento ngayon eh. Ewan ko kayo. Kasi pinofulfill ko yung, ang aking papel. Anong pinofulfill nyo? Ayan. So, ano mang ginagawa mo, iyan ang fulfillment mo. Kung ano ang inaaktuhan mo sa panahong ito, iyan ang scripture mo. Anong klaseng scripture yan? Kasi ako ang scripture ko mga kapatid, ito, gawin ko yung pinagagawa sa akin ni Lord. Ikaw, anong scripture mo? Hello? Kasi sarado na po yung yung New Testament. Hindi na tayo dyan pwedeng kumuha ng paramensahe ngayon. Tapos na yon. Okay, ngayon, ano itong pinapapilan mo? Kasi tayo po ngayon ang Third Testament. Anong scripture sa Third Testament ang nilalakaran mo? Ikaw nakakaalam nun. Pero ako, bukas ang inyong mga mata kung anong nilalakaran kong scripture. So, ang tingnan natin ngayon, bawat isa sa atin, anong scripture ang nilalakaran ko sa Third Testament na ito? Kasi third day sabi kanina. Amen? Hindi, kasi ang Panginoon mga kapatid, ay sabi ko nga sa inyo, hindi siya tumitingin sa nakaraan. Maging sa buhay natin, hindi niya tinitingnan yung nakaraan mo. Ang mahalaga kay Lord, ano ka na ba ngayon? So, ano mo ang sarili mo, ano ka na ba ngayon? Hindi yung noong ka. Pwede mo ang ganda-ganda ng ko nung araw.
Ang dami kong natulungan. Ay, ang sipag-sipag ko noon. Noon yun. Eh, hindi po nakatuon doon si Lord. Nakatuon si Lord ngayon sa ano ka na ba ngayon? Ikaw ba yung ang scripture ay talagang ginagampanan ang kanyang pagiging third coming believers? Third coming believers po tayo ngayon. At nasabi ko nga sa inyo nung Friday, dahil ang ating pinag-aralan, close door na ang Laodicea. Pero, sabi ko sa inyo, ano ba ang Laodicean church age? Lukewarm. So kahit na nasa third coming ka, kahit na nandito ka sa mensaheng ito, pero maligamgam ka, still, nasa Laodicean church age ka pa rin. Pero nakikinig ka ng ng mensahe ngayon. Pero nananatili ka pa rin sa Laodicea. Bakit? Kasi maligamgam ka. Hindi ka pa rin nakalabas sa Laodicea. So kailangan, kasi hindi na po ito second coming. Third day nga ito eh. Amen? So kaya nga, lagi po natin i-check ang sa ating mga sarili. Ano na kaya ako ngayon? Amen? So ulitin ko, yung kasalanan natin noon, pinatawad na ni Lord yun. Kung nagpapatuloy kang naglilingkod, ginagawa ang nakalulugod kay Lord. Tapos na po yun. Hindi yung titingnan ni Lord yung... Kasi kung, sabi ko nga sa inyo, kung titingnan ni Lord yung kasalanan ko, hindi ako pasado. Hello, meron mo, lagi ako nasa kulungan nun. Yung sa lugar namin, sabi mismo ng chief of police, ikaw na naman. Amen? Ikaw na naman. Nagsasawa na sila sa akin. Pero, kaya nga sabi ko, kung doon nakatingin si Lord sa nakaraan ko, hindi ako pasado. Pero, ang tinitingnan ni Lord sa buhay ko ngayon, ano na ba ako ngayon? Hindi yung nakaraan ko. Ganon po tayo lahat. So, huwag mong tingnan yung sarili mo na napakagaling mo noon, masipag ka noon, mabait ka noon. Hindi yun. Yung ngayon mo, ano ka na? Amen? So, ulitin ko, anong script ang pinufulfill natin sa panahong ito? Ngayon, doon tayo magkakaroon ng kay Lord. Doon mo ipakita kay Lord na yung scripture ng isang pagiging third coming. Kasi sabi nga ni Brother Gerald kanina, buhay na ito. Hindi na po ito yung panahon na laro-laro. Wala na, hindi po pwede ang laro ngayon. Nakikita nyo ang nakaamba na panganib. Mabuti na lang tayo'y mayroong Diyos. Ay ngayon, taranta na ang marami. Yung iba, namili na ng 10 sakong bigas. Ako, 8 kilo lang. Para yan sa 4 na araw. Naghahanda na sila. Yung iba, 1 truck pa nga ang binili. Para daw sa darating. Ako, ba't ko sabi ko doon sa bumili ako ng bigas kanina. Nabanggit niya, may darating pala, malakas daw na bagyo. Sabi ko, ang bagyo, para lang yan doon sa wini-welcome niya ang bagyo. Welcome bagyo. Paghahandaan yung bagyo. Ang isang mananampalataya, relax lang yan. Bakit? Tatay mo ang Diyos, pabayaan ka? Ano yan? Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, relax ka lang. Amen. May dumating man, ambon. Okay. Hello. Bakit tayo po ay naglilingkod kay Lord? At sabi ng propeta, hanggat naka-duty ka, relax. Naka-duty ba tayo? O umuupo lang tayo? Sa pag-duty, maliban kung security guard ka, umupo ka lang. Pero magrunda ka rin. Amen. Naka-duty ba? Yung amen ng iba. Amen. Mag-duty tayo. Anong duty? Gawin mo yung tungkulin mo kay Lord. Yan po ang pag-duty. Kasi sabi ko nga sa inyo, maski saan trabaho, nasa oras ang dating nila.
Di ba? Sister Wing, anong oras ang pasok mo? Kung 9 ang pasok mo, ano kaya mangyari? Ha? Bawas sweldo. Kasama tanggal. Ganun sa tao yan. Ngayon sa tao, nagagawa mo yung katapatan. Sa Diyos, hindi. Masakit kay Lord yun. Sa tao, tapat na tapat ka. Wala pang alas 8, nakaupo ka na doon sa trabaho mo. Tatrabaho ka na. Sa Diyos, late. Nakuha niya na kung anong scripture ang ginagampanan natin. Dapat kay Lord, mas maaga ka. Kasi ang pinaglilingkaran mo, sabi dito sa binasa ko, hari ng mga hari. Hindi lang sa hari. Siya ang hari ng lahat ng hari. Pagkatapos, ang performance mo, di ba? So kaya nga, anong script ang ating ginagawa para kay Lord? At alam niyo ba kung si Lord po ay makikita tayong tapat talaga? Wala pong pagkukulang. Hindi po nagkukulang si Lord. Amen. Si Lord po ang pinakamabuti na sa lahat. Amen. Kung meron mang pinakamabuti, si Lord John. Kasi nung sabihin ng isang nung mayaman, mabuting guro, anong sabi ni Lord? Ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Bakit ito tao, pastor, na nakakagawa din ng mabuting tao? Kinausap lang ni Lord yan. Hinipo ni Lord ang puso niyang gumawa ng mabuti. Dahil kung hindi hinipuin ng Diyos ang tao, hindi po yung gagawa ng mabuti. So lahat, si Lord po ang kumikilos. Maski ang bagyo na yan, si Lord yan. Kaya nga kung si Lord pala yung nag-ano ng bagyo, alangang bagyohin tayo. Nako nyo. So relax lang po tayo. Kasama natin ang Diyos, anak tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan po ang script ni Lord. Alagaan ang mga anak niya. At tayo ang script natin, magpasalamat sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Yan ang ating script. Okay? God bless.